Kay Senator Grace Poe na mismo nanggaling sakaling tatakbo siya sa eleksyon 2016, malabo raw na makatambal niya si Vice President Jejomar Binay. Nadagdagan pa ang mga nagtutulak kay Poe na tumakbo sa pagkapangulo. Si superstar Nora Honor, handa raw ikampanya ang senadora. Iginiit naman ng Liberal Party na nananatiling solid ang kanilang partido. Yan ay sa kabila ng pagtutulak ng ilang miyembro nito na maging pambato sa 2016 si Senator Poe, imbes na si DILG Secretary Mar Rojas. May report si Jamsi Sante. Kapwa administrasyon at oposisyon ang napapabalitang nanliligaw kay Senador Grace Poe para maging running mate ng kanilang standard bearer sa eleksyon 2016. Bagamat hindi pa inihahayag ni Poe ang kanyang mga plano, isa lang daw ang malinaw. Malabong makatambal niya si Vice President Jejomar Binay. Wala rin daw direktang nakikipag-usap sa kanya mula sa kampo ni Binay. Sa ngayon po, hindi ko po nakikita yon. Naniniwala ko kasi na katapatan at pagiging bukas para mabusisi ng ating mga kababayan ay napakahalaga sa iyong trabaho. So marahil ay medyo may pagkakaiba kami talaga. Wala pang bagong pahayag sa ngayon ng oposisyon, pero nauna nang sinabi ni Binay na nanatiling bukas ang pinto nila para kay Poe. On our part, it's probably unilateral. We are considering her. Among others. Iaanunsyo daw ni Pangulong Noynoy Aquino sa Hunyo ang mga pambato ng Liberal Party sa 2016 elections. Pero sa ngayon, tila magkakaiba ang itinutulak na presidential at vice presidential candidates ng mga miyembro ng partido. May nagsasabing si DILG Secretary Mar Rojas na ang pambato ng Liberal Party. Pero may nagtutulak rin si Poe ang maging standard bearer ng kanilang partido. Alam natin na mayroong mga partido na nabibiyak, nagkakahiwalay because in the setting of Philippine politics, mas kuminsan hindi mo maiwasan yung personal relationship goes beyond yung kaya nagcross ang party lines. It's for the party and the leadership of the party to decide. Gayunpaman, nanatili pa rin daw na buo ang Partido Liberal. The LP will remain united. Magkakaisa po, wala po akong nakikitang sign na magkakahiwa-hiwalay. We are strong and united under the leadership of President Noy Aquino. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Rojas na handa siyang tanggapin ang kahit anong posisyon para raw sa ikabubuti ng mga nasimulang programa ng administrasyon. Kung sakaling tumakbo naman daw si Senador Poe sa pagkapangulo, asahan na raw ng senadora ang buong suporta ng nag-iisang superstar na si Nora Honor. Nakikitaan natin siya ng magandang halimbawa ng isang magaling na dapat tularan ng mga nasa gobyerno. Handa pa nga raw siyang ikampanya ang senadora kung sakali. Bukod sa LP at una, mayroon ding mga nagtutulak na maging running mate ng dating Senador Ping Lacson, si Poe. Pero kahit may mga nakahanda ng tumulong kay Lacson para sa kanyang kampanya, hindi pa raw siya desididong tumakbo muli. Hihintayin na lang daw muna niya ang magiging resulta ng mga survey bago ang filing ng Certificate of Candidacy. I cannot just declare that I've decided to go for it because wala tayong pinaghuhugutan. I'd rather go for the highest, or if not, I might just go back to the Senate. Isang taon bago ang susunod na halalan, asahan na raw na mas maraming botante para sa eleksyon 2016. Sa tansya ng Philippine Statistics Authority, aabot ng 65.2 milyong Pilipino ang nasa 80 gulang na para bumoto sa susunod na taon. Mas mataas kumpara noong eleksyon 2010 na may mahigit 40 million voter turnout. Sa pag-aaral ng GMA News Research, base sa mga datos mula sa Philippine Statistics Authority, halos kalahati o 47% ng mga botante noong 2010 nasa edad 18 hanggang 34 years old o mga maituturing na kabataan. Ayon kay dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal, ang edad na ito ng mga botante noon may malaking impluensya sa naging estilo ng kampanya, partikular ang paggamit ng social media. More people went towards social media in terms of using that tool as a means to campaign instead of a traditional house-to-house, etc. It's faster, broader reach, faster way to get to the voters. Tila masyado pa nga raw maaga para masabi ang magiging takbo ng susunod na eleksyon.
Marami pang posibleng mangyari at marami pang isyong maaaring lumutang. Pero sa huli, nasa ating mga kamay ang kapangyarihang pumili ng nararapat na maging susunod na leader ng bansa. Jam Cesante, GMA News.